Ika nga sa isang kanta, anong pake mo sa long hair ko? Lalong ramdam ang hugot na yan ng ilang transgender na estudyante sa isang state college sa Maynila na napilitan umanong magpagupit dahil sa no haircut, no enrollment policy. Ang sagot ng pamunuan ng kolehiyo sa pagtutok ni Ian Cruz. Viral ang videong ito na pinost sa social media ng LGBTQIA+ group na baghari. Ayon sa grupo, ang makikita sa video ay dalawang transgender student ng IRIS o Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology sa Maynila na napilitang magpagupit dahil daw sa pulisiya ng eskwelahan tungkol sa haba ng buhok. Nakasaad kasi sa kanilang student handbook na bawal ang mahabang buhok para sa mga lalaki. Kaya raw no haircut, no enrollment. Si Jen, di niya tunay na pangalan, isa na napilitang magpagupit ng kanyang hanggang baywang na buhok para lang makapag-enroll. May nagtatanong po na bakit po nagpagupit, bakit daw naging ganyan yung hair ko. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos hindi na rin po ako kumakain. Umiiyak po ako tuwing gabi. Maki, Becky! Wag masukot! Wag masukot! Maki, Becky! Kanina, nagsagawa ng kilos protesta ang mga transgender na estudyante ng IRIS na isang state college o pampublikong kolehiyo. Sinunog din nila ang bahagi ng student manual patungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Sigaw nila, bukod sa wala naman daw kinalaman ang haba ng buhok sa pag-aaral, hindi dapat ituring na lalaki ang mga trans women na estudyante. Ayun po, kailangan po naka-fixie cut po kami or 2x3 na gupit. Sobrang malungkot po, lalo na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman po. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay IRIS. Bounded sila ng Manila City Ordinance ng Manila dahil meron pong Anti-Discrimination Ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni IRIS. Ayon sa Commission on Higher Education, kailangan mag-usap ang kolehiyo at mga estudyante para bigyang solusyon ang issue. Ang gumagawa po ng student handbook ay hindi ang komisyon, yung university. Pag ginagawa at nire-revisa yan, dapat may konsultasyon sa mga estudyante. At pang-usapan kung ano ang hiling ng mga estudyante, ano din ang posisyon ng administrasyon. The key is the dialogue must be open between the different education stakeholders so that they can find common ground. Sa opisyal na pahayag ng IRIS na pirmado ni Dr. Rogelio Mamaradlo, ang presidente ng kolehiyo, lahat daw ng estudyante ay pwedeng mag-enroll para sa second SEM kahit ano pa ang kasarian at haba ng buhok. Dapat lang daw na ang mga may mahahabang buhok, inaayos ito ng maigi at ipinupusod. Una na rin daw nilang nakamiting ang mga pinuno ng Baghari IRIS chapter kung saan napagkasunduan na pag-uusapan ng bagong implementing rules and regulations ukol sa enrollment. Kahapon sa regular session ng Manila City Council, sinabi ng ilang konsehal na dapat panagutin ang mga bumabaliwala sa City Ordinance 8695 o ang Anti-Discrimination Ordinance ng lungsod. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.